So yung series natin, muli, Upside Down Kingdom. Ang ating key verse, Matthew chapter 23 verse 12. Basahin ulit natin na sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Those humble themselves and be exalted. So kaya siya Upside Down Kingdom kasi baligtad, naka-reverse. Ano? Yung principle ng Kingdom of God, kung gusto mo itaas ka ng Lord, kailangan magpakumbaba ka. Pag mamataas ka naman, ibababa ka ng Lord. No? So pinag-aralan natin, yung mga tao na proud, hindi sila nagpe-pray. Ano? Kaya tayo, yung mga taong humble, nagtatanong sa Lord, nagpukonsulta sa Lord, nagpe-pray, naghihintay sa sagot ng Panginoon. No? Tapos, yung mga taong humble ay teachable. No? Hindi natin alam lahat ng bagay, dahil kayang gawin lahat ng bagay. Gusto natin ng change, gusto natin ng growth. No? Nakikinig tayo sa advice, humingi tayo ng advice galing sa ibang tao. And then, yung mga taong humble, marunong makinig sa correction, inaamin yung mga kasalanan, gusto na natin magbago, tinatanggap natin yung mga consequences ng ating mga kasalanan. Amen po? Ano? So, hindi tayo perfect, kaya meron tayong Savior. Meron tayong nagagawang kasalanan, kaya kailangan natin ng Savior. At never tayo magiging perfect, kaya pinadala si Jesus sa earth. Ano? Kasi never tayo magiging perfect. Never natin kayang baguhin ang sarili natin. Amen ba? Ano? Pero because niligtas tayo ni Jesus, binigyan tayo ng Holy Spirit, si Holy Spirit yung tutulong sa atin para magbago yung buhay natin. Para maging holy tayo. No? So this Sunday, we will be talking about yung dalawang aspect, dalawang muka ng pagiging humble. Tingnan natin sa Luke chapter 17 verse 11 hanggang 19. Yan. Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going to a village, 10 men who had leprosy met him. Ilan? 10. No, 10 lalaki na mayroong leprosy. Nakita si Jesus. Sabi nila, they stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus! Master! Have pity on us! Ano? Yung 10 lalaki na may keto, may leprosy, nakita si Jesus sa malayo, sinigawan nila si Jesus, Jesus! Master! Have mercy on us! No? When he saw them, he said, go, show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed. Now, nakita natin yung nangyari, no? Hindi sila hinipo ni Jesus, hindi sila nilay hands, hindi sila pinag-pray. Nakita niyo yan? Inutusan lang sila, binigyan sila ng command, magpakita kayo sa priest. Kasi sa meron silang law, sa Old Testament, na pagka meron kang leprosy, pag meron kang keto, ang gagawin mo, papacheck ka sa priest. I-check ka ng priest, titignan yung ketong mo, susuriin ka, i-examine, tapos bibigyan ka ng mga instructions, maglinis ka, maligo ka, tapos babalik ka ulit after 7 days, titignan kung magaling ka na, kung malinis ka na, kung bumalik ka na. So, natin. So, ang ginagawa ng mga tao may leprosy, pumupunta sa priest. So, ang ginawa ni Jesus sa kanila, hindi sila pinag-pray, hindi sila nilay hands, na? Inutusan lang sila, pumunta kayo sa priest. Kapwa natin? Ano? Tapos, anong ginawa ng 10 lalaki? Ano pang ginawa? Sumunod. Sabi mo sa tabi mo, sumunod. Sumunod. Ano? Minsan, ang kailangan lang natin gawin para ma-experience natin yung breakthrough, para ma-experience natin yung blessing ng Lord, para ma-experience natin yung healing ng Lord, sumunod. Sabi sa tabi mo, sumunod. Sumunod. Ano? Sabi dyan, and as they went, they were cleansed. Papunta pa lang sila doon sa priest. Pero dahil sumunod sila, hindi pa sila nakakapunta sa priest, naglalakad pa lang. Napunta sila, pero dahil sumunod sila sa instruction ni Jesus, nakareceive sila ng miracle. So minsan po ganyan lang. Ito ang principle na gusto ng Lord sa atin. Kailangan ng Lord sumunod. No? Meron tayong mga pinagpe-pray, meron tayong mga hinihingi sa Lord. Gusto natin ng miracle, gusto natin ng breakthrough, gusto natin ng blessing.
Gusto natin ng healing. No? Minsan, gusto lang ng Lord, sumunod lang tayo sa pinapagawa ng Lord. Ano? It may be, pwede mag-forgive ka, pwede mag-evangelize ka, mag-share ka ng gospel, mag-disciple ka, ano? Sumunod ka lang sa pinapagawa sa church, no? Mangyayari yung pinagpe-pray mo. Basta sumusunod lang tayo sa Lord. So sabi mo sa atin, sumusunod lang tayo. Sumunod tayo. No? These 10 men, na-experience nila healing, na-experience nila miracle, nung sumunod sila sa instruction ni Jesus. Hindi nila kailangan ipag-pray. Hindi mo kailangan pumunta sa iba't ibang church, hindi mo kailangan ipag-pray ka ng pastor, hindi mo kailangan malay hands. Ano? Sumunod lang sila sa Lord. Kaya importante po, bawat isa sa atin, marunong tayong makinig sa Lord. Hello? Marunong tayong makinig sa Lord, marunong tayong sumunod sa Lord. Kailangan maliwanag po sa atin, ano ba pinapagawa sa inyo, Lord? Ano? Tinatanong mo ba sa Lord, pag-gising mo sa umaga, Lord, ano po gusto mong ipagawa sa akin pa din? No? Lord, ano gusto mong ipagawa sa akin this year, 2026? Ano gusto mong ipagawa sa akin? Ano? Kasi pagka marunong tayong sumunod sa pinapagawa ng Lord, at sinusunod natin yung pinapagawa ng Lord, madalas, ano? Yun yung way ng Lord para maka-experience tayo ng blessing, ng breakthrough, ng healing, ng miracle. Say amen. Amen. No? So habang sumunod sila, papunta pa lang sila sa praise because they obeyed the instruction of Jesus Christ, they were cleansed. No? Gumaling sila. One of them. Sabi mo sa katabi mo, one of them. Ano? Ilan yung gumaling? Ilan yung gumaling? 10. 10 ang gumaling. Yes. Ano? 10 yung may sakit, 10 yung may leprosy, 10 yung pupunta sa praise. Habang papunta sila, gumaling yung 10. Ano? Pero meron lang one of them. Ano ginawa ng one of them na yun? Yung isa. When he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. Ilan yung bumalik? Isa lang. 10 gumaling, isa lang ang bumalik. 10%. Ano? Bumalik siya, nagpupuri sa Panginoon, nagsisisigaw, Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Ano? He threw himself at Jesus' feet. Nung una, nasa malayo lang sila. Hindi sila lumapit kay Jesus. Jesus, Master, have mercy on us, have pity on us. Ano? Sabi ni Jesus, punta kayo sa praise. Nung naglalakad sila, papunta sa praise, pinagalisan na ng Lord yung isa, bumalik. Ngayon, dahil magaling na siya, nakalapit na siya kay Jesus, lumuhod siya or humiga siya sa paanan ni Jesus. Ano? Nagpupuri sa Lord, praise God, hallelujah. Tapos, he threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Ano? Bumalik kay Jesus, nagpasalamat kay Jesus, nagpupuri sa Panginoon. No? Ang sabi ni Jesus, Jesus asked, were not all 10 cleansed? Hindi pa 10 kayong lahat na gumaling? Ano? Where are the other 9? As no one returned to give praise to God except this foreigner. Then he said to him, rise and go, your faith has made you well. Ano? So pag-aaral natin this morning, title natin this morning ay Great Comeback. Ano? Great Comeback. Mayroong isang nag-comeback. Ano? Mayroong isang nag-comeback at yung pag-comeback niya, na-appreciate ng Lord, na-recognize ng Lord yung kanyang ginawa. Ano? 10 yung gumaling, pero ilan lang ang gumaling? Isa lang. Ano? 10 pinagaling, ilan yung nagpasalamat? Isa lang. No? So, makita natin dito, 10 tao, 10 lalaki, yung mayroong sakit, may ketong, may leprosy, 10 lalaki yung humingi ng tulong kay Jesus, lahat gumaling sa leprosy, lahat naging malinis, pero isa lang ang bumalik. Ano yung impact nung pagbalik ng isang tao na yun? Ano matututunan natin dito sa istorya na ito? Una, number 1, ask for help. Sabi sa tabi mo, ask for help.
No? Sabi sa verse 12 and 13, as he was going into a village, 10 men had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. So, kailangan po marunong tayo mag-ask for help. Sabi sa atin mag-ask for help. Ano? Itong 10 tao na to, hindi ka gagaling. Kung may kailangan ka, kung mayroon kang sakit, kung mayroon kang hinihingi sa Lord, hindi ka gagaling, hindi mo makukuha yung gusto mo pag hindi ka humingi. Ano? Hindi sila gagaling kung hindi sila sumigaw. Hindi sila gagaling kung hindi sila tumawag kay Jesus. Jesus, Master, have pity on us. Ano? Dapat po marunong tayong humingi. Marunong tayong mag-ask ng help. Ano? So, itong 10 lalaki na to, humingi sila ng tulong. Sumigaw sila. Ano? Hindi tayo po, minsan pag tinanong tayo, kumusta ka na? Okay po. Wala lagi tayo ganun. No? Lagi tayong okay, kahit minsan di ba tayo okay. Wala lagi tayong okay, kahit minsan kailangan natin ng tulong. No? Minsan tatahimik na lang tayo. Magka-isolate na lang tayo. Ano? Pero itong 10 na natin, in-acknowledge na lang, kailangan namin ng tulong, kailangan namin ng healing. Kasi nung panahon nila, pag meron kang keto, hindi ka pwedeng lapitan. Considered ka na unclean. Pag may taong humawak sa'yo, magiging unclean din sila. So nilalayon sila ng mga tao. Hindi sila nalalapitan ng mga tao. So itong mga tao na may leprosy, outcast sila. No? Hindi mo sila pwedeng sabayang kumain, hindi mo sila pwedeng kasama sa pagtulog, hindi mo sila pwedeng kasama sa bahay. Ano? Gano'n sila kahirap, gano'n kamanit yung situation ng tao may leprosy. Napakahirap magkaroon ng leprosy nung panahon ni Jesus. Kasi gano'n yung magiging treatment sa'yo. So yun yung nakita mo na mayroong taong pwedeng magpagaling sa'yo, mayroong taong pwedeng tumulong sa'yo, mayroong tao na pwedeng mong lapitan, ask for help. Sabi sa Tagalog, ask for help. Ask for help. Ano? Ang taong ma-pride, hindi hihingi ng tulong. Diba? No? So isang mukha ng humility is asking for help. Okay lang humingi ng tulong. Okay lang i-recognize na meron kang need, meron kang weakness, na kailangan mong lumapit sa ibang tao. Minsan, di ba? Tawag natin ito, di ba sa akin, kakapalan mo na yung mukha mo. Ano? Aalisin mo na yung hiya mo. Kasi kailangan mo ng tulong. Kailangan mo lumapit sa mga tao. Ano? Growth starts with honesty. Intindihan natin? Growth starts with honesty. Healing begins with honesty. Ano? Hindi lang sa Lord, pati sa mga tao. Kasi may mga tao na handang tumulong. May mga tao na handang mag-guide sa atin, handang mag-support sa atin. May mga tao na handang samahan tayo. Kaya lang, hindi tayo nagsasabi. Bakit tayo hindi nagsasabi? Kasi sa pride chicken. Ano? Sayang yung opportunity. Kasi may mga tao naman natutulong sa atin. Ayaw lang tayong mag-ask. Ayaw lang natin humingi ng tulong. No? Refusing to ask for help is not strength. No? Strength begins when humility asks. No? Hindi weakness yung paghingi ng tulong. Hindi weakness yung tumapit ka sa mga tao. Hindi na weakness. Actually, strength yun. Ano? Pag meron kang humility na humingi ng tulong, meron kang humility na lumapit sa mga tao, actually, nagiging mas malakas ka na. Yan sa amen. Ano? So, lagi tayong mag-ask. Sabi mo sa tabi mo, ask for help. Ask for Ano? help. Mag-ask tayo sa Lord. Mag-pray tayo sa Lord. Ano? Mag-ask tayo ng guidance sa mga mentors natin. Mag-consult tayo. Magtanong tayo. Humingi tayo ng support sa ating mga friends, sa ating mga family. Ano? Ask for support. No? Yung comeback natin nagsisimula sa asking. No? So, isang mukha ng humility, ang isang taong humble, marunong mag-ask for help. Yan sa amen. Yung mga taong hindi humingi ng tulong, mayroong pride.
mataas ang pride, kaya ayaw humingi ng tulong. Kasi kailangan natin maintindihan talaga, then natin kayang mag-isa. Ano? Hindi tayo nabubuhay mag-isa. We are not designed to live alone. Kailangan natin ng ibang tao. Hindi natin kayang gawin lahat. Hindi natin alam lahat. We can ask for help. Actually, sa business, sa business, ang principle sa business, if you want your business to grow, if you want your business to be successful, you hire people na smarter than you. Mag-hire ka ng mga tao na mas matalino sa'yo, mas magaling sa'yo. Doon mag-grow yung business mo. Kung ka mag-hire, may mga boss, may mga leader na ayaw mag-hire ng mga magagaling. Bakit? Kasi insecure. Maagawan daw ng pwesto, maagawan ng attention, hindi ganun. If you're thinking about the business, if you're thinking about the vision ng company, mag-hire ka ng mga smarter sa'yo. Yun ang principle. Kasi nga, alisin mo lang talaga ng pride mo. Ang focus mo lang yung vision, yung purpose, ano yung pinapagawa ng Lord. So tayo nagiging mas successful tayo, ma-achieve natin yung purpose ng Lord, if we ask for help. Yung vision ng Lord, yung pinapagawa ng Lord, hindi natin kakayanin gawin mag-isa. Wala sa atin dito yung Superman. Kahit si Superman, meron siyang kryptonite. Meron siyang weakness. Hindi niya kayang gawin lahat. Naintindihan ko natin? Pangalawa, come back. Sabi sa tanong mo, come back. Verse 15, one of them, when he saw he was healed, came back, praising God with a loud voice. Sampo yung gumaling, isa lang ang bumalik. Habang naglalakad sila, pinagaling sila ng Panginoon. Habang nag-move forward sila, habang sumusunod sila sa instruction ng Panginoon, sila ay gumaling, sila ay luminis. Pero yung totoong transformation nangyayari, pabalik. Isa lang yung bumalik, isa lang yung nag-turn back, isa lang yung nag-return kay Jesus. Hindi lang tayo nagpupunta, nagtutuloy-tuloy sa lakad natin, na dala-dala natin yung blessing, dala-dala natin yung healing, dala-dala natin yung breakthrough. Itong isang lalaki na mayroong sakit na gumaling, bumalik siya doon sa source. Bumalik siya doon sa source ng healing. Bumalik siya doon sa source ng breakthrough. Bumalik siya doon sa source ng miracle niya. Pwedeng dala-dala mo mag-move forward kayo, dala-dala mo yung blessing, yung miracle, dala-dala mo yung ginawa sa'yo ng Lord, pero huwag natin kakalimutan bumalik. Huwag natin kakalimutan mag-look back. Huwag natin kakalimutan mag-return. Minsan po, may mga tao na tuloy-tuloy dun sa ginagawa nila. Tuloy-tuloy sila dun sa success nila. Pero nakakalimutan magbalik tanaw, nakakalimutan bumalik, magpasalamat dun sa mga taong tumulong sa kanila. Pag tayo nakagraduate, pag tayo na-promote, pag tayo naging successful, huwag natin kalimutan yung mga tao na nag-pray para sa atin. Huwag natin kalimutan yung mga tao na nag-encourage sa atin. Huwag natin kalimutan yung mga tao na sumama sa atin nung tayo ay mababa para, nung tayo ay walang-wala. Nung tayo ay nangangailangan ng tulong. May mga taong sumama sa atin, nag-encourage sa atin, nag-pray para sa atin, were there with us. Pag successful na tayo, pag nakuha na natin yung pinapangarap natin, pag na-achieve na natin yung mga gusto natin, balikan natin sila. Alalahanin natin sila. Nakuha ko natin, true greatness remembers the hands that held it rise. Ang totoong great, hindi marunong makalimot. Alalahanin natin yung mga kamay na tumulong sa atin. Alalahanin natin yung mga kamay na nagtaas sa atin. Alalahanin natin yung mga kamay na sumama sa atin. Doon sa journey natin. Sabi sa atin doon, huwag kang makakalimot. Came back, look back. Mag-reconnect po tayo sa mga tao na tumulong sa atin, doon sa mga low moments natin. I-honor natin yung ating mga mentors, ating mga leaders, parents, friends, family. Don't just move forward, look back with gratitude.
Ano? Your comeback is not complete until you return. Hindi po natin? So sabi mo sa tanong mo, comeback. Kung tayo makakalimot, balikan natin yung mga taong tumulong sa atin. So ganun yung ginawa ng isang lalaki na ito. Bumalik siya. Ano? Yung siyang, okay na sila, masaya na sila. Diba? Nagtuloy-tuloy na sila. Bumalik na sila, malinis na sila. Pero yung itong isang tao na to, nung bumalik siya, meron siya na-build na relationship. Ano? Na-appreciate ni Jesus, na-recognize ni Jesus, yung ganda ng ginawa niya. Binalikan niya yung source ng kanyang healing, yung source ng kanyang blessing. Nagpasalamat siya sa Lord. Hindi na siya nagpasalamat sa Lord. Sumisigaw, hallelujah, hallelujah, praise God. Diba? Kasi pinagaling siya ng Panginoon. Yung heart niya, very thankful. Yung heart niya, nagpapasalamat talaga doon sa tumulong sa akin. No? So una, doon sa na lesson na maintindihan natin doon sa binasa natin, marunong tayong humingi ng tulong pag kailangan natin ng tulong. Ano? Sa doon sa tanong, ask for help. Tapos pag tinulungan ka na, pag na-bless ka na, pag napagaling ka na, come back. Ano? Number 3, say thanks. Sabi sa tanong mo, say thanks. Yes. No? So, naalala ko yung, di ba, kung may pangulo sa inyo, no, yung valedictory namin, hindi sanay magpasalamat. No? Siguro baka sanay ngayon, sanay na siya. So, kailangan mo marunong tayo magpasalamat. Verse 16, he threw himself at Jesus' feet and take him. And he was a Samaritan. Ano? Hindi lang siya bumalik, nagpasalamat siya. Ano? Nagpuri siya sa Panginoon. Gratitude is powerful. It changes hearts, deepens relationships, and honors those who make the difference. Napansin niyo yan, sabi ni Jesus, bakit isa lang yung bumalik? Nasaan niya siya? No? Pag nagpasalamat tayo, napapansin. Tama? Diba? Napapansin din pag hindi ka nagpasalamat. Nakuha ko niya natin yan, ha? Yes. Yung mga tao napapansin, pag marunong tayo magsabi ng thank you, the same time, napapansin din, pag hindi nag-thank you. Nanonotice ninyo. Ano? So, people notice gratitude, they also notice pag wala yung gratitude. No? Namumuhay po tayo sa mundo, ng mga tao, ano, hindi mo magpasalamat. Everything is taken for granted. Ang tao, yung karamihan sa po sa atin, especially yung mga, ewan ko, Gen Z siguro, Gen Alpha, yung entitled. Yes. Ano? Pag tinulungan mo, eh kasi dapat mo akong tulungan. Yun yung sabihin ng entitled, ano? Hindi ako kailangan mag-thank you sa'yo. Kasi, entitled nga ako eh. Kailangan tulungan mo ako, deserving ako na tulungan mo ako, deserving ako na bigyan mo ako ng magaganda, deserving ako na pakainin mo ako, deserving ako na i-bless mo ako, pag-aralin mo ako. Kasi nga entitled. Ano? So, hindi ko kailangan mag-thank you sa'yo. Ginawa mo lang yung dapat para sa akin. Magaling yung attitude ng mga tao ngayon. Masyado lang entitled. Ano? Pero tayo, dahil we are living in a kingdom principle or living in the kingdom of God, ano? Marunong tayo magpasalamat. At pag marunong tayo magpasalamat, we stand out. Pansin na pansin. Ano? Kagaya itong isang lalaki, 1 out of 10, pansin na pansin yung ginawa niya. Nagpasalamat kasi siya. Doon sa 10, nag-stand out siya. Kasi marunong siya magpasalamat. No? Don't assume people know you're grateful. Tell them. Sabi sa tayo, tell them. No? Huwag natin assume. Di ba minsan? Alam naman ni, ano yun, ni ate, alam naman ni kuya, alam naman ni nila na yun na thankful ako sa kanila. Hindi, sabihin mo. Ano? Say thank you. Ano? Write messages of appreciation. Ano? Pwedeng note. Pwedeng message mo. Ano? And also publicly acknowledge yung mga taong tumulong sa'yo. Ano? Kaya nakakatawa, di ba, pagka nag-i-speech yung mga nag-graduate, di ba? Papasalamat sa magulang. Yung maganda yung practice na ginagawa ng MCS, di ba? Yung
susalubungin yung magulang, bibigyan ng flowers, iba papakitin sa stage. No? Maganda practice yun. Kasi publicly, na-acknowledge mo yung mga tao tumulong sa'yo. Ano? So, kaya kung marunong tayo, dapat kung marunong tayo magpasalamat. Pagka yung successful ka na, binigyan ka ng opportunity na mag-speech sa stage, you know, pasalamatan natin yung mga taong tumulong sa atin. Sabi sa tabi mo, thank you. Thank you. Ano? Sige, sabi mo sa tabi mo, thank you. Thank you. No? Sa mga po, so marunong tayo, may ng tulong, pag tinulungan tayo, bumalik tayo, tanungan natin sila, balikan natin sila, tapos, say thanks. Ano? Huwag natin assume na alam na nila. Sabihin lang natin, thank you. Ano? Ang mga tao po, hindi naghahanap ng pera. Hello? Ang mga tao hindi naghahanap ng pera, hindi naghahanap ng regalo. Ang hinahanap lang natin, sabihan tayo ng thank you. Kasi sabihan ko lang ng thank you, enough na yun. Tama po ba? Ano? Kung bigyan ka ng regalo, bigyan ka ng pera, bonus na yun. Masaya yun. Pero sa totoo lang, sabihan lang tayo ng thank you, masaya na tayo. Tama? No? So, 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 hanggang 18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ano daw God's will? Ano? Gusto natin malaman, marami tayo minsan naiisip ka, ano ba will ng Lord sa life ko? Ano God's will? God's will, give thanks in all circumstances. Sabi sa ito, give thanks. Give thanks. Ano? Hindi lang pagkamasaya, hindi lang pag maganda nangyayari, ano? In all circumstances, kahit mahirap, give thanks. Ano? Kahit may problema, give thanks. Kahit may situation, may challenges, give thanks. Give thanks in all circumstances. Pasalamat tayo sa Lord. Pasalamat tayo sa mga tao na kasama natin. Pasalamat tayo din sa mga tumutulong sa atin. Give thanks. Colossians chapter 3 verse 15 sabi dyan, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace, and be thankful. Sabi sa tanong mo, be thankful. Be thankful. No? So, ang taong humble, marunong humingi ng tulong, at the same time, ang taong humble, mapagpasalamat. No? Appreciative tayo. Well, we always say thanks. Ano? I-recognize natin yung mga taong tumulong sa atin. Hindi natin kayang mag-isa. Hindi natin kayang gawin lahat. Hindi natin alam lahat ng mga bagay. And we give thanks to sa mga taong tumutulong sa atin, sumasama sa atin, sa mga tao na ginagamit ng Lord sa life natin. Ano? So, ask for help, come back and say thanks. No? Yung leper na bumalik, hindi lang siya naka-receive ng physical healing. Ano? Yung silang 10, naka-receive sila ng physical healing. Pero yung isa, sabi sa kanya na Jesus, your faith has made you whole. Ano? Hindi na siya physically na bumalik, whole siya. Buo, spiritual, emotional, mental, physical, bumalik sa kanya. Kasi nga, marunong siya magpasalamat. Ano? Hindi lang inayos yung kanyang physical, naayos pati kanyang puso, naayos pati kanyang emotions, naayos pati kanyang spirit. Kasi nga, marunong tayo magpasalamat. Ano? Hindi siya nakaligot, nagpasalamat siya, naka-experience siya ng blessing, ng breakthrough, ng victory. Make a habit na bumalik and say thanks. Ano? Kaya po, yung pagbibigay ng thank you note, uso pa rin natin yun. Iuso pa rin natin yun. Pag may message ng thank you, iuso pa rin natin yun. No? Amen po? Yes. Yes. Sige po, tayo tayo lahat. Pabilis pa rin natin yung lesson this morning. No? Ang isang taong humble, marunong humingi ng tulong, marunong magpasalamat. Sige po, tayo manalangin. Sige, close natin yung eyes natin. Alalahan lang natin yung mga taong tumulong sa atin, yung mga taong ginamit ng Lord through our journey, sa mga na-experience natin in the past, yung mga tao talaga na pinadala sa Lord along our way, na tumulong sa atin. Pray for them right now.
Pag-pray niyo yung mga tao ngayon, just tell the Lord, Lord, i-bless niyo po itong tao na ito ako tumulong sa akin. Ano? Kung sino man yung mga tao na inilalagay ng Lord sa isipan natin right now, pray for them. Pag-pray natin yung protection ng Lord sa kanila. Pag-pray natin yung blessing ng Lord sa kanila. Pag-pray natin na dinggin ng Lord yung kanilang mga prayers. Kung meron silang sakit ngayon, pag-pray mo, pagalingin sila ng Lord sa sakit. No? We just want to appreciate these people na ginamit ng Lord in our lives. Yes, Lord, we just thank you, Panginoon, sa mga tao po na pinapadala niyo in our lives, even in the past. Lahat po ng mga tumulong sa amin, lahat ng mga nag-encourage sa amin, nag-pray sa amin, lahat ng sumama sa amin at nag-support sa amin. Just pray for them right now. We speak blessing in their lives. We speak blessing sa kanilang mga families. We speak, Lord, promotion in grace. Provision niyo po sa kanilang buhay. Even right now, we are praying and declaring miracles, Lord God, in their life. We pray, Lord, for healing, Lord God, sa buhay nila, sa kapamilya nila na may sakit. We speak supernatural healing, Lord God. We just thank you and appreciate, Lord, for these people. Ano man yung prayers nila right now, we pray that dinggin niyo po yung kanilang mga prayers. And most importantly, Panginoon, binabalik namin lahat ng glory, lahat ng honor, lahat ng pasasalamat sa inyo po. Kayo po ang pinaka-nagmahal sa amin. Kayo po ang pinaka-nag-bless sa aming mga buhay. Sa panahon po na kami ay nahihirapan, kayo po ang tumulong sa amin. Sa panahon na kami ay nabibigatan, kayo po yung nag-comfort sa amin. Sa panahon na kami nagkasakit, kayo po ang nagmagaling sa amin. Sa panahon po na kami ay nangailangan, kayo po yung patuloy na nag-provide. We thank you, we honor you, Lord God, and patuloy po namin dinededicate yung aming life, Lord God, to serve you, to obey you, at ano man po yung purpose mo sa aming mga buhay, lalakaran po namin ito. Susunod po kami sa inyong pinapagawa sa amin. And we will just do this, Lord God, in appreciation, because we just want to thank you, Lord God. We just want to honor you. We just want to give you praise. We love you, Lord God. We pray all of this in the name of the Lord Jesus Christ. And everybody say, Amen. Amen. Yan. Sige po, palapakan sa Lord. Pasalamat natin sa Lord. Yan.